Nakatayo ako sa unahan ng barko, sa gitna ngang malalim na kadiliman ng Golpo ng Oman. Ang malamig na hangin ay humahampas sa aking mukha na sunok sa araw at puno ngang paklat. Mahigpit kong hawak ang infrared binoculars, nakatitig sa target na hindi kalayuan. Ang dagat na ito ang aking kaharian, at ako ang nagtatakda ng batas. Sa mundong kilala ko, walang awa. Tanging ang mga ngaso at ang biktima lamang. At ngayong gabi, ang aking biktima ay isang dambuhalang barkong pangkargamento na buong pagmamalaking iwinawagaywe ang watawat ng Pilipinas sa gitna ng maalon. Napangisi ako nang maalala ang balitang natanggap ko mula sa isang impormante sa black market. Sabi ngam nga tauhan ko, sa ilalim ngang salitang humanitarian aid, nagtatago raw ang barkong ito ngang napakalaking kayamanan. Bago niyo ipagpatuloy ang pagbabasa, huwag kalimutang mag-comment kung saan kayo nanonood at mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay siguradong hindi niyo dapat palampasin sa buong buhay ko. Natutunan ko na ang bawat tao ay ginagabayan ng kasakiman. Walang sinuman ang mangahas na isugal ang kanyang buhay. Tumawid ng karagatan ng ganun kalayo para lamang magbigay ng bigas sa magadayuhang nagugutom sa malalayong lupain ng Iran. Ang salitang humanitarian aid ay isa lamang magandang dahilan na gustong gamitin ng mga makapangyarihang bansa o mga bansang nais makaroon ng pangalan upang itago ang kanilang tunay na interes. Sinasabi nilang ang Pilipinas ay perlas ng silangan, isang lupain ng pagmamalasakit at bayanihan. Napatawa ako sa ideyang iyon. Ang ngiti ay hindi makabibili ng tinapay. Ang ngiti ay hindi makapagpapalektas ng buhay sa malupit na karagatan na ito. Buong puso akong naniniwala na sa ilalim ng tahimik na barko ay may magintong bara o malalaking halaga ng kontrabando na naghihintay na agawin ko. Sa paligid ko ay ang dagundong ng makina ng aming speedboat na espesyal na inangkop. Ang bawat tauhan ko ay gutom na lobo. Nakatitig sila sa barkong kargamento na may matinding kasakiman at pagkauhaw sa kayamanan. Di mabilang na beses na kaming nagnakaw. Mga barko mula Europa, Amerika, o Asya anuman ang bansang nagsasabing sila'y dakila. Sa huli, ang mga kapitan at tripulante ay lumuluhod, nanginginig at nagmamakaawa para sa kanilang buhay kapag kaharap kami. Nakita ko na ang matao ay bumabagsak mula sa kanilang pagmamataas, nagiging duwag na handang ipagpalit ang lahat para sa isang hininga. Buo ang aking loob na ngayong gabi ay magiging katulad din ng bawat gabi na lumipas. Ang barkong Pilipino na ito ay hindi magiging iba. Itinaas ko ang aking kamay bilang senyales. Ang aming speedboat ay sumalungasam nga alon tulad ng isang itim na anino na sumisibasip upang sunggaban ang biktima sa dilim ng gabi. Habang papalapit kami, lalong nagiging malinaw ang dambuhalang sukat ng barkong pangkargamento. Ang pangalan ng barko ay nakasulat ng malinaw, Pag-asa ng Pilipinas o Hope of the Philippines. Napakabait at walang kwentang pangalan. Ang pag-asang iyon ngayong gabi, ako mismo ang dudurog sa pag-asang iyon sa aking mga kamay. Inaasahan kong maririnig ang sirena ng alarma, ang mga sigaw ng takot, at ang tanawin ng mga mahihinang tripulante na tumatakbo para sa kanilang buhay. Ngunit nang dumikit ang aming barko sa gilid ng pag-asaang Pilipinas, ang nangyari ay kabaliktaran ng lahat ng inaasahan ko. Walang sigaong takot, walang tunog ng mayabak na tumatakbo sa gulo. Tanging isang nakakakilabot na katahimikan sa gitna ngang tunog ngang gaalon at ng makina namin. Inangat ko ang aking ulo at tumingin sa tulay ngang barko. Sa gitna ngang kadiliman, nakita ko ang anino ang isang lalaki na matatag na nakatayo. Siya ang kapitan ngang barkong Pilipino. Tahimik siyang nakatayo, nakahalukip-kip ang dalawang kamay sa likod, puno ngang dignidad at matinding disiplina. Ang kanyang nga mata na nakatingin sa amin ay walang bakas ng takot kahit kaunti. Ito ay magamata ng isang taong lubos na nakakaunawa sa kanyang misyon at handang harapin ang anumang balakid upang ipagtanggol ang pinakamahalaga. Ang aking matauhan ay mabilis na umakyat sa kubyerta ng barko. Sumunod ako agad. Ngunit ang kapayapaan at lamig ng mga tripulante ng Pilipinas ay nagsimulang gumulantang sa aking kumpiyansa. Hindi sila sumuko, ngunit hindi rin sila nagpakita ng pagkatakot. Tahimik silang nakatayo sa kanilang nga posisyon, na parang sila ang nagpoprotekta ng isang sagradong bagay, hindi ordinaryong marino ng isang barkong pangkargamento. Ano ba talaga ang nangyayari?
Bakit hindi sila natatakot mamatay? Bakit ang kadiliman at ang banta mula sa amin ay hindi kayang sirain ang kanilang kapayapaan? Sa sandaling iyon, ang pagmamataas na minsan kong taglay ay nagsimulang palitan ng pagtataka at pagkalito na dahan-dahang lumalaki sa aking puso. Naglakad ako sa dilim patungo sa kanya. Ang aking matauhan ay kumalat, pinalibutan ang lahat ng tripulante ng Pilipinas. Bawat AK-47 ay nakatutok sa target ng sabay-sabay. Ngunit gayunpaman, walang sinuman sa barkong ito ang nagpakita ng anumang pagkaduwag. Huminto ako at hinarap ang kapitan ng barko. Mas matangkad siya sa akin. Ang kanyang mukha ay may kulubot dahil sa edad, ngunit ang kanyang mata ay matapang at matatag ng kakaiba. Sa malinis na puting uniforme niya, may maliit na watawat ng Pilipinas na nakakabit. Tinitigan ko ang watawat na iyon nang may pahamak sa aking puso. Iniisip na ang pagiging makabayan o ang mabalif na paniniwalang ito ay hindi makapagpoprotekta ng sinuman mula sa bala. Ibigay mo sa akin ang susi sa bodega N Cargamento. Utos ko nang may malamig at matibay na tinig. Alam kong may tinatago kayo diyan sa ilalim. Huwag mong subukang lokohin ako kung ayaw mong maging pakain ng isda ang iyong matauhan ngayong gabi. Inaasahan kong makita ang pawis na lumalabas sa kanyang mukha, ang nanginginih na mga labi at ang pagmamakaawa para sa awatulad ng ibang kapitan na nagnakawan ko. Ngunit ang natanggap ko ay tanging katahimikan. Ang kapitan ng Pilipinas ay hindi man lamang kumurap. Tiningnan niya ako sa mata na parang nakikita niya ang pinakamadilim na bahagi ng aking kaluluwa. Wala kaming kailangan mo, ang kalmadong sagot niya. Malumanay ngunit may taglay na kapangyarihang kahanga-hanga. Ang kargamento namin ay walang halaga para sa iyo, ngunit ito ang hininga at buhay ng libu-libong naghihintay. Natawa ako ng malakas. Lumaganap sa dagat ang aking tawa. Ito ang pinakawalang kwentang kasinungalingan na narinig ko sa buong buhay ko bilang pirata. Lumapit ako sa kanya, itinaas ang baril at itinutok sa kanyang dibdib ng may sadyang intensyon. Ang lamig ng dulongang baril ay dumampi sa kanyang uniforme, ngunit hindi siya umatras kahit isang hakbang. Itigil mo na ang paggawa ng kwento para sa mga bata, sigaw ko sa kanyang mukha. Walang sinuman sa mundong ito ang baliw na isugal ang kanyang buhay sa gitna ng mga bala para lang makbigay ng bigas sa mga dayuhan. Kayo ay maganit na inupahan para makatid ng ilegal na armas o gintong bara para umiwas sa buwis. Ibigay mo na ang susi ngayon. Bago maubos ang pasensya ko, sigaw ko, umaasang masisira ang pader ng kanyang kapayapaan. Ngunit nang lumingon ako sa paligid, ang lahat ng tripulante ng Pilipinas ay nanatiling tahimik. Hindi sila nagpakita ng galit, hindi sila naghanda para lumaban. Ngunit handa silang harapin ang kamatayan ng may dignidad. Inaasahan kong makita ang takot, ngunit ang naramdaman ko ay isang nakakagulat na kapayapaan. Walang sinuman sa mga tripulante ng Pilipinas na nakapalibot sa kapitan ang bumitaw. Matatag silang nakatayo sa tabi ng kanilang pinuno ng tahimik. Ang disiplina at matibay na samahan na ito ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa mga tulisan o maging sa ibang marino. Ito ay isang espiritu na hinubok ng matindi. Nagsimulang lumaki ang pagkadismaya sa aking puso. Ito ay isang hindi pamilyar na pakiramdam. Nakipaglaban ako sa madugong digmaan, ngunit hindi pa ako nakaramdam ganito kalaking presyon tulad ng pagtayo sa gitna ng nga walang armas na tao na mayroon lamang pananampalataya at tapang. Ang kapitan ng barko ay patuloy na nakatitig sa akin nang may paunawa sa kanyang mata, na para bang hindi ako isang nakatakot na mangangaso, kundi isang naligaw na tao. Ang titik na iyon ay nagpagalit sa akin. Galit ako dahil hindi ko makontrol ang sitwasyon. Kung ganun, bayani kayo, sabi ko, ilalantat ko ang inyong panloloko. Ibinaba ko ang baril at nagutos sa aking matauhan ng may galit. Kunin niyo ang panghiwangang bakal, pumunta sa pangunahing bodega ng Cargamento. Sisirain natin ang pintuan na iyan at titingnan natin kung anong kababuyan ang tinatago nila sa likod ng maskara ng pagiging mabuti. Inutusan ko ang aking matauhan na hawakan ang kapitan ng barko. Pinilit siyang manguna sa pagbaba sa pinakamababang bahagi ng barko. Gusto kong makita niya ang sandali kung kailan mabubunyag ang kanyang lihim.
Gusto kong durugin ang dangal nga Pilipino na pinoprotektahan niya sa aking makamay. Sa makitid at madilim na pasilyo pababa sa bodega ngang kargamento sa ilalim ng barko, ang makina ngang diesel ay umuungol ng malakas. Ang hangin ay lumamig at puno ngang amoy ngang alat ng dagat. Ang bawat hakbang ngang kapitan ay nanatiling matatag. Walang bakas ngang panginginingang, isang taong nabibiktima ng pagbubunyag ang lihim. Ang kanyang katahimikan ay napakalakas at tumutusok sa aking damdamin. Nagsimula itong magpabahala sa akin na marahil, ang nasa likod ng bakal na pintuan na iyon ay hindi ang inisip ko. Pumasok kami ng malalim sa loob ng barko na madilim at malamig. Ang makina ng diesel ay umuungol, umaalingaw-naw sa buong lugar. Ito ay isang pamilyar na tunok sa aking buhay. Ngunit ngayong gabi, ang tunok na iyon ay tila nakakadismaya. Ang amoy langis ng makina, kasama ang amoy ng dagat at kalawang, ay bumalot sa hangin. Sa bawat hakbang na lumalalim kami, ang ilaw mula sa labas ay lalong lumalabo, pinapalitan ng malabong ilaw mula sa mga fluorescent lamp na nakakabit sa mga pasilyo. Malapit akong sumunod sa kapitan ng barko ng Pilipinas. Ang baril sa aking kamay ay nakatutok sa kanyang likod nang hindi bumibitiw. Ang aking mga tauhan ay sumusunod sa likod. Ang tunok ng kanilang mga yabag ay lumalagablap sa bakal na sahig sa mga makitid na pasilyo, lumiliha nga nakakilabot na tunog. Habang lumalalim kami, lalong lumalakas ang pakiramdam ng presyon. Sinubukan kong hanapin ang anumang takot sa tuwid na likod ng kapitan, ngunit wala akong nakita. Patuloy siyang naglakad ng may pare-parehong ritmo na parang naglalakad siya sa dalampasigan sa umaga, hindi hinaharangan ng baril ng isang pirata. Sa huli, narating namin ang dambuhalang, bakal na pintuan ng pangunahing bodega ng kargamento. Ito ay isang makapal at mabigat na pintuan, ginawa upang makayanan ang pinakamalupit na bagyo sa karagatan. At ngayon, ito ay mahigpit na nakakandado ng isang bakal na trangka at isang napakalaking padlock. Ito nga ang hinahanap ko. Sa likod ng pintuan na ito ay tiyak na may nakatagong mahalagang bagay. Napangisi ako sa tuwa. Ang pakiramdam ngang pagtataka at pagkalito na minsan ay lumitaw sa kubyerta ay nawala na. Ang natitira ay tanging kasakiman na dumadaloy sa aking dugo. Nakapagnakaw na akong di mabilang na barkong pangkargamento. Alam kong ang isang pintuan na mahigpit na nakakandado ay hindi ginawa para protektahan ang mga walang halaga. Ito pala ang taguan ng inyong kayamanan. Sabi ko nang may pahamak habang ginagamit ang dulo ng baril upang ituro ang bakal na pintuan. Kung sa loob niyan ay bigas lang tulad ng sinasabi mo, bakit kailangan pang ailok ng ganon kahigpit? Sinong marino ang magnanakaw ng bigas sa gitna ng dagat? O baka natatakot kayo na sisirain ng mga pating ang pintuan para magnakaw ng bigas ha? Tiningnan ko ang muka ng kapitan. Umaasang makita ang bakas ng takot na malapit ng mabunya ang kanyang lihim. Umaasang makita siyang lumuhod at magmakaawa para sa bahagi. Ngunit ang kapitan ng Pilipinas ay lumingon sa akin ng may kalmadong mga mata, gayang dati. Wala siyang reaksyon sa aking paghamak. Sumagot siya ng may kalmadong tinig ngunit matibay tulad ng bato. Ang mamahalagang bagay ay hindi laging ginto. Para sa mataong mamamatay sa gutom, ang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera na mayroon ka. Kailangan natin itong protektahan ng lubos dahil ito ang tanging pag-asa nila, ang pag-asa na mabuhay hanggang bukas. Ang kanyang sagot ay nagpagalit sa akin muli. Ayaw ko sa mataong mahilig magpanggap na santo. Ang mataong gumagamit ng kabutihan para magtakip, gayong ang mundong ito ay masyadong malupit para magkaroon pa ng awa. Itabi mo ang mga magaganda mong salita at sabihin mo sa mga mongha, sigaw ko sa kanya, malakas na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Malalaman natin kung magiging ganyan ka pa rin kalakas ang loop kapag nabuksan na ang iyong peke na maskara at nabunya na ang katotohanan. Binalingan ko ang aking matauhan at senyalesan ng tango. 2 tauhan ang lumabas, may dalang malalaking bolt cutter at lumapit sa pintuan ng bodega. Ang tunog ng pagtama ng metal ay umalingaw-ngaw, sumira sa katahimikan. Umurong ako ngang isang hakbang, binantayan ang bawat galaw ng walang patid. Ang aking matauhan ay buong, lakas na pinisil ang bolt cutter sa trangka.
Ang tuno ng pagduro ng katersa bakal na trangka ay nakakabingi. Ito ang tuno na pinakamamahal ko. Ito ang tuno ng tagumpay. Ang tuno ng pagwasa sa pader na humaharang sa akin at sa kayamanan. Ilang sandali lang, ang bakal na trangka ay hindi nakayanan ang puwersa at naputol. Ang tuno ng malaking padlock na bumaksa sa bakal na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Umurong ang aking matauhan, pinabayaan akong harapin ang huling hakbang. Lumapit ako sa bakal na pintuan. Ang aking puso ay bumibilis. Sa kaibuturan, nangingini ng kaunti ang aking kamay sa tuwa na hindi ko maitago. Huminga ako ng malalim, handang salubungin ang kislap ng mga gintong bara o malalaking halaga ng ilegal na armas na nakahilera sa loop. Inabot ko ang gulong ng pintuan ng bodega. Dahan-dahang inikot ito. Ang tuno na mga bakal na mekanismo ay umalingaw-ngaw. Ang malakas na bisagra ay umuungol, umalingaw-ngaw sa pasilyo. Buong lakas kong itinula ang mabigat na bakal na pintuan upang bumukas. Ang liwanag mula sa loob ng bodega ay sumilaw sa butas na dahan-dahang lumalaki. Ang liwanag ay tumama ng diretso sa aking mukha. Hindi ito kasing liwanag ng kislap ng ginto na pinangarap ko, ngunit ito ay isang malumanay na liwanag. Pinikit ko ng kaunti ang aking mamata. Sinisikap ayusin ang aking paningin sa liwanag na bumubuhos. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang puso ko na mabilis na tumibok ay biglang kumabog. Ang nakita ko sa likod ng pintuan na ito ay magpapabago sa lahat ng paniniwala ko sa buong buhay ko. Ang mabigat na, bakal na pintuan ay buong-buo nang nakabukas. Ang liwanag mula sa fluorescent lamp sa loob ng bodega ay direktang tumama sa aking mukha. Pinikit ko ang aking mamata, huminga ng malalim, handang salubungin ang kislap ng ginto o ang lamig ng bakal mula sa malalaking halaga ng ilegal na armas na pinangarap ko. Ngunit ang lumitaw sa aking paningin sa sumunod na sandali ay nagpahinto sa buong mundo ko. Ang puso ko na mabilis na tumibok sa kasakiman ay biglang kumabog at bumagsak sa aking dibdib. Walang ginto, walang armas. Walang anumang mahalagang bagay sa paraan na alam ngang isang pirata na tulad ko. Ang nakahilarang bagay sa harap ko, matayo na umaabot halos sa kisame ng barko, ay tamba ng libu-libo, kung hindi man daan-daang libong sako ang malinis na puting bigas. Ito ay maayos na nakalagay hanggang sa abot ng tanaw. Ang amoy na humampas sa aking ilong ay hindi amoy ng dugo, hindi amoy ng pulbura. Ngunit ito ay isang malumanay at dalisay na amoy, ang amoy ng bigas. Ang amoy ng pinakamataas na uri ng bigas ng Pilipinas na kilala ng buong mundo kung saan ito nanggagaling. Ito ay isang amoy na sumisimbolo sa kasaganahan, sumisimbolo sa buhay at kapayapaan na lubos na kabaliktaran ng aking madilim at malupit na mundo. Nakatayo ako ng matigas. Ang aking mabinti ay tila nakatali sa malamig na bakal na sahig. Ang kamay na mahigpit na nakahawak sa AK-47 ay dahan-dahang bumitaw nang hindi ko namamalayan. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong bodega. Tanging ang tuno ngang makina ngang barko ang umungol sa likod. Sa pinakamataas na bahagi ng gatambak ng bigas, isang malaking watawat ng Pilipinas ang maringal na nakakalat doon. Ang pula, puti at baghang watawat kasama ang araw at mga bituin ay kitang-kita at makapangyarihan sa gitna ng malabong ilaw. Hindi lang ito isang simbolo ng bansa, ngunit tila naglalabas ito ng aura ng proteksyon para sa mga supply ng pagkain na ito. At ang nagpatibag sa pader na pagmamataas sa aking puso ay isang malaking banner na nakasabit sa harap. Ang mensahe ay nakasulat ng malinaw sa Arabic at English, mabilis na tulong pang, humanitarian para sa mga biktima at bata sa Iran. Ipinadala ng may pagmamahal mula sa sambayanang Pilipino. Ang masalitang iyon ay parang isang malaking bato na bumaksak sa aking mukha. Ang mabababaw na kaisipan at mga pangungutya na ibinato ko sa kapitan ng Pilipinas kanina ay bumalik upang sampalin ako ng malakas. Dahan-dahan akong pumasok sa bodega na parang naglalakat sa tulog. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwala. Lumapit ako sa pinakamalapit na sakong ng bigas. Inabot ang aking nanginginig na kamay na puno ng peklat mula sa pagpatay at dahan-dahang hinawakan ang malinis na puting telang ng sako. Inilabas ko ang aking bulsa, ginupit ng kaunti ang sako,
Ang dalisay na puting butil ng bigas ay bumagsak sa aking kamay. Tiningnan ko ang mga butil ng bigas, napakaputi at malinis. Lubos na kaiba sa aking marumi at makasalanang kamay. Ito ba ang kayamanan na isinugal ng kapitan ng Pilipinas ang kanyang buhay upang protektahan? Ito ba ang armas na ginamit ng mga Pilipino upang tawirin ang mapanganib na karagatan na puno ng pirata tulad namin? Upang ibigay sa nga dayuhang hindi pa nila nakita. Ang katotohanan na ito ay napakalakas at tumamasa. Aking puso na mas masakit pa kaysa sa 100 balan ng baril. Pinilit nito akong harapin ang kawalan sa aking sariling kaluluwa. Minamalas ko ang mundong ito bilang puno ng pagiging makasarili. Ang bawat tao ay ginagawa ang lahat para sa kanyang sariling interes. Ngunit ang grupong ito ng mga Pilipino ay isinugal ang kanilang buhay, tinawid ang kalahati ng mundo para lamang maghatid ng pagkain upang mapanatili ang buhay ng kapwa-tao na nagugutom. Binalingan ko ang kapitan ng barko ang Pilipinas na nanatiling tahimik sa likod. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang kanyang mata ay walang takot. Kung bakit siya matatag na nakatayo ng may dignidad ng kaharap ang dulo ng aking baril. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na mula sa pagmamataas, ngunit na mula sa kadakilaan ng kanyang puso. Na mula sa pagmamalaki sa isang misyon na mas dakila kaysa sa kanyang sariling buhay. Ang titik na ibinigay niya sa akin ay walang galit, walang pagkapot. Ngunit ito ay isang titik na tumagos sa kaibuturan ng aking puso na parang tinatanong niya ako, magnanakaw, ka ba talaga ngang hiningangang nagugutom na bata? Ang aking matauhan na sumunod sa lubay na natiling tahimik din. Ang magabaril sa kanilang makamay ay dahan-dahang bumaba ng kusa. Sa aming mundo bilang mga tulisan, ang pagnanakaw ngari-arian mula sa mayayaman o ang pakikipaglaban sa mga may armas ay katanggap-tanggap. Ngunit ang pagsira sa pagkain na inihanda para sa mga bata, kababaihan at inosente na magugutom ay isang bagay na lumampas sa hangganan ng pagiging tao, mas malayo pa kaysa sa kaya naming tanggapin bilang mga tulisan. Ang katahimikan sa silid ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng hiya. Sa unang pagkataon sa aking buhay, ang mga ngaso na tulad ko ay nakaramdam ngang buong pagkatalo sa harap ngang dalisay na kabutihan ng mga Pilipino. Ang katahimikan na bumalot sa bodega ay biglang nasira. Hindi ito tuno ng mga tripulante ng Pilipinas, kundi ang mainit na sigaw ni Hasan, ang aking kanang kamay, isang lalaking may matigas na puso at masakim kaysa sa anumang bagay sa mundo. Bakit tayo nakatayo lang dito? Boss, sigaw ni Hasan, umumbo ang maugat sa kanyang lig habang itinutok muli ang baril sa kapitan ng Pilipinas. Kung walang ginto, pwedeng ibenta itong bigas sa black market sa magandang presyo. O kaya, sakupin natin ang barko at huminging ransom. Hindi tayo uwi ng walang dala. Nang matapos magsalita si Hasan, ang ilang pirata ay nagsimulang gumalaw at humigpit ang hawak sa kanilang mga baril. Ang primal instinct ng kasakiman ay malapit ng manalo sa konsensya, nakakabuo pa lamang. Ngunit bago pa ako makapagsalita upang pigilan sila, ang nagpagulat sa akin ay nangyari muli. Ang mga tripulanteng Pilipinas na nakatayo sa likod ng kapitan ay walang sinuman ang nagpakitang takot. Walang umatras o yumukot upang umiwas sa bala. Sa halip, lumabas sila ng sabay-sabay. Tumayo sila sa isang linya, gamit ang kanilang mga katawan bilang pananggalang ng tao, humaharang sa pagitan ng mga baril namin at ng mga sako ng bigas. Ang mga mata ng lahat ng tripulante ay matapang at determinado. Wala silang armas sa kanilang makamay. Mayroon lamang silang pinakadalisay na tapang na nakita ko sa buong buhay ko. Dahan-dahang itinaas ng kapitan ng barkong Pilipino ang kanyang kamay bilang senyales para sa kanyang matauhan na magpakalma. Dahan-dahan siyang lumakad, pinuputol ang hanay ng mga tripulante upang harapin si Hasan. Sa gitna ng mga baril na nakatutok sa kanya, ngumiti ng tipid ang kapitan. Ito ay isang ngiti na hindi nahahamon, kundi isang ngiti na puno ng awa para sa kadiliman sa pusong tao. Maari niyo nang kunin ang barkong ito. Ang tinik ng kapitan ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Maari niyo ring kunin ang buhay ko at na lahat ng tripulante.
Handa kaming iwan ang aming hininga dito mula pa ng araw na nagpasya kaming tanggapin ang misyong ito. Uminto siya ng gimalapiti na sa dulo ni bariw ni Hassan, ilang gipugada lang ang galeyo at nagpatuloy ng gimay determinadong gimay mata. Ngunit ang hindi niyo kayang kunin ay ang pag-asa ng managhihintay para sa bigas na ito. Ang Pilipinas ay hindi isang militar na superpower. Wala kaming mapanganib na armas para takutin ang sinuman para sa aming kapakinabangan. Ngunit mayroon kaming isang bagay na tinatawag na malasakit at bayanihan. Hindi kami nagpapadala ng bala para lumiha ng sugat sa mundong ito, ngunit nagpapadala kami ng pawis ng magsasaka, ang binhing buhay, upang pagalingin ang managhihirap. Ang kanyang masalita ay tumagos ng malalim sa aking isip. Hindi ito masalita na pinaganda para maging kaakit-akit, kundi isang katotohanan na nagmula sa isang marangal na kaluluwa na Pilipino. Itinurong ang kapitan ng matambak ng bigas sa likod. Ang bawat butil ng bigas na nakikita mo sa harap ay buhay ng mga bata na umiyak sa gutom ngayong gabi. Ito ang buhay ng mga ina na walang gatas na maibibigay sa kanilang maanak. Kung sa tingin niyo ay mas mahalaga ang ransom o ang pera mula sa black market kaysa sa pagpapatuloy ng buhay ng mga taong iyon, pwede na kayong magpaputok at tapakan ang aming mga bangkay para kunin ang bigas na ito, napatigil si Hassan. Ang daliri niya na nakadikit sa gatilyo ay nagsimulang mangginig ng hindi makontrol. Maging ang pinakamalupit na tulisan ay kinilabutan ng makaharap ang ganitong uri ng tapang na handang ialay ang buhay para protektahan ang buhay ng kapwa-tao. Yumukod ako at tiningnan muli ang puting butil ng bigas sa aking kamay. Ang liwanag na bumubuhos ay nagpatingkad sa kalinisan nito na parang isang perlas. Ang maaalaala nung bata pa ako na sinubukan kong ibaon sa buong buhay ko ay biglang lumitaw ng malinaw sa aking isip. Ang larawan ng tuyo at bita-bita na lupain, ang larawan ng isang nayon na puno ng iyak ng gutom. Ang larawan ng aking ina na nagutom hanggang mamatay para lamang may makain akong ilang piraso ng matigas na tinapay. Naging pirata ako. Naging demonyo sa karagatan na ito dahil sa gutom at kalupitan ng pag-iwan. Kinamuhian ko ang mundong ito na walang sinuman ang nagabot ng tulong sa amin noon. Ngunit ngayon, ang lalaking Pilipino sa harap ko at ang kanyang tripulante ay ginagawa ang isang bagay na walang sinuman ang gumawa para sa akin noon. Pinoprotektahan nila ang buhay ng mga inosente gamit ang kanilang sariling buhay. Tinawid nila ang kalahati ng mundo para walang bata ang makaranas ng kapalaran na naranasan ko. Ito pala ang kadakilaan ng tinatawag na humanitarianism na minsan kong pinagtawanan. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamabilis na baril o ang pagkakaroon ng pinakamakapangyarihang puwersa, kundi ang pagkakaroon ng sapat na awa upang yakapin ang sakit ng buong mundo. Isang bansa na kayang maalaga ng gataw na may ganitong kadakilaan at tapang ay tiyak na isang dakila at maringal na bansa. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan muli ang kapitan at mga tripulante ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila tiningnan bilang biktima, kundi tiningnan ko sila ng may buong paggalang. Ang pagmamalaking kanilang bansa ay hindi binuo mula sa pagwasak, kundi binuo mula sa sakripisyo upang mapanatili ang pinakamahalaga ang buhay. Ang titik na ibinigay niya sa akin ay walang galit, walang pagapot. Ngunit ito ay isang titik na tumagos sa kaibuturan ng aking puso, na parang tinatanong niya ako, magnanakaw ka ba talaga nga hininga na nagugutom na bata? Ang aking matauhan na sumunod sa loob ay nanatiling tahimik din. Ang mabaril sa kanilang makamay ay dahan-dahang bumaba ng kusa. Sa aming mundo bilang mga tulisan, ang pagnanakaw nga ari-arian mula sa mayayaman o ang pakikipaglaban sa mga may armas ay katanggap-tanggap. Ngunit ang pagsira sa pagkain na inihanda para sa mga bata, kababayhan, at inosente na magugutom ay isang bagay na lumampas sa hangganan ng pagiging tao. Mas malayo pa kaysa sa kaya naming tanggapin bilang matulisan. Ang katahimikan sa silid ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng hiya. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang mga ngaso na tulad ko ay nakaramdam ng buong pagkatalo sa harap ng dalisay na kabutihan ng mga Pilipino. Ang katahimikan na bumalot sa bodega ay biglang nasira. Hindi ito tunog nga tripulantang Pilipinas, kundi ang mainit na sigaw ni Hassan.
Ang aking kanang kamay isang lalaking may matigas na puso at masakim kaysa sa anumang bagay sa mundo. Bakit tayo nakatayo lang dito? Boss, sigaw ni Hasan, umumbo ang maugat sa kanyang lig habang itinutok muli ang baril sa kapitan ng Pilipinas. Kung walang ginto, pwedeng ibenta itong bigas sa black market sa magandang presyo. O kaya, sakupin natin ang barko at humingi ng ransom, hindi tayo uwi ng walang dala. Nang matapos magsalita si Hasan, ang ilang pirata ay nagsimulang gumalaw at humigpit ang hawak sa kanilang mabaril. Ang primal instinct ng kasakiman ay malapit ng manalo sa konsensya na kakabuo pa lamang. Ngunit bago pa ako makapagsalita upang pigilan sila, ang nagpagulat sa akin ay nangyari muli. Ang matripulante ng Pilipinas na nakatayo sa likod ng kapitan ay walang sinuman ang nagpakita ng takot. Walang umatras o yumukod upang umiwas sa bala. Sa halip, lumabas sila ng sabay-sabay. Tumayo sila sa isang linya, gamit ang kanilang katawan bilang pananggalang ng tao. Humaharang sa pagitan ng mabaril namin at na masako ng bigas. Ang mamata na lahat ng tripulante ay matapang at determinado. Wala silang armas sa kanilang kamay. Mayroon lamang silang pinakadalisay na tapang na nakita ko sa buong buhay ko. Dahan-dahang itinaas ng kapitan ng barkong Pilipino ang kanyang kamay bilang senyales para sa kanyang tauhan na magpakalma. Dahan-dahan siyang lumakad, pinuputol ang hanay ng mga tripulante upang harapin si Hasan. Sa gitna ng mga baril na nakatutok sa kanya, ngumiti ng tipid ang kapitan. Ito ay isang ngiti na hindi naghahamon, kundi isang ngiti na puno ng awa para sa kadiliman sa pusong tao. Mariniyo nang kunin ang barkong ito. Ang tinik ng kapitan ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Mariniyo ring kunin ang buhay ko at na lahat ng tripulante. Handa kaming iwan ang aming hininga dito. Mula pa ng araw na nagpasya kaming tanggapin ang misyong ito. Uminto siya ng gimalapit na sa dulo ni baryo ni Hasan. Ilang gipugada lang ang gileyo at nagipatuloy ng may determinadong gimata. Ngunit ang hindi niyo kayang kunin ay ang pag-asa ng mga nahihintay para sa bigas na ito. Ang Pilipinas ay hindi isang militar na superpower. Wala kaming mapanganib na armas para takutin ang sinuman para sa aming kapakinabangan. Ngunit mayroon kaming isang bagay na tinatawag na malasakit at bayanihan. Hindi kami nagpapadala ng bala para lumikha ng sugat sa mundong ito. Ngunit nagpapadala kami ng pawis ng magsasaka, ang binhing ng buhay, upang pagalingin ang manahihirap. Ang kanyang masalita ay tumagos ng malalim sa aking isip. Hindi ito masalita na pinaganda para maging kaakit-akit, kundi isang katotohanan na namula sa isang marangal na kaluluwa ng Pilipino. Itinurong ang kapitan ang matambak ng bigas sa likod. Ang bawat butil ng bigas na nakikita mo sa harap ay buhay ng mga bata na umiyak sa gutom ngayong gabi. Ito ang buhay ng mga ina na walang gatas na may bibigay sa kanilang mga anak. Kung sa tingin niyo ay mas mahalaga ang ransom o ang pera mula sa black market kaysa sa pagpapatuloy ng buhay ng mga taong iyon, pwede na kayong magpaputok at tapakan ang aming nga bangkay para kunin ang bigas na ito. Napatigil si Hasan. Ang taliri niya na nakadikit sa gatilyo ay nagsimulang manginig ng hindi makontrol. Maging ang pinakamalupit na tulisan ay kinilabutan nang makaharap ang ganitong uri ng tapang na handang ialay ang buhay para protektahan ang buhay ng kapwa-tao. Yumukod ako at tiningnan muli ang puting butil ng bigas sa aking kamay. Ang liwanag na bumubuhos ay nagpatingkat sa kalinisan nito na parang isang perlas. Ang naalaala nung bata pa ako na sinubukan kong ibaon sa buong buhay ko ay biglang lumitaw ng malinaw sa aking isip. Ang larawan ng tuyo at bita-bita na lupain. Ang larawan ng isang nayon na puno ng gutom. Ang larawan ng aking ina na nagutom hanggang mamatay para lamang may makain akong ilang piraso nga matigas na tinapay. Naging pirata ako. Naging demonyo sa karagatan na ito dahil sa gutom at kalupitan ng pag-iwan. Kinamuhian ko ang mundong ito na walang sinuman ang nagabot ng tulong sa amin noon. Ngunit ngayon, ang lalaking Pilipino sa harap ko at ang kanyang tripulante ay ginagawa ang isang bagay na walang sinuman ang gumawa para sa akin noon. Pinoprotektahan nila ang buhay ng mga inosente gamit ang kanilang sariling buhay. Tinawid nila ang kalahati ng mundo para walang bata ang makaranas ng kapalaran na naranasan ko.
Ito pala ang kadakilaan ng tinatawag na humanitarianism na minsan kong pinaktawanan. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamabilis na barilo, ang pagkakaroon ng pinakamakapangyarihang puwersa, kundi ang pagkakaroon ng sapat na awa upang yakapin ang sakit ng buong mundo. Isang bansa na kayang mag-alaga ng mga tao na may ganitong kadakilaan at tapang ay tiyak na isang dakila at maringal na bansa. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan muli ang kapitan at mga tripulante ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila tiningnan bilang biktima, kundi tiningnan ko sila ng may buong paggalang. Ang pagmamalaki ng kanilang bansa ay hindi binuo mula sa pagwasa, kundi binuo mula sa sakripisyo upang mapanatili ang pinakamahalaga, ang buhay. Ang titik na ibinigay niya sa akin ay walang galit, walang paggapot, ngunit ito ay isang titik na tumago sa kaibuturan na aking puso na parang tinatanong niya ako, magnanakaw ka ba talaga nga hininga ng nagugutom na bata? Ibababa niyo ang baril niyo, Hassan, sabi ko, sinira ang katahimikan. Ang aking tinig ay hindi sigaw, kundi may taglay na matibay at pinakamakapangyarihang utos na nasabi ko sa buong buhay ko bilang pinuno nga pirata. Lumiko si Hassan at tumingin sa akin ng may malawak na mga mata. Ang galit at hindi pagkaunawa ay kitang-kita sa kanyang kulubot na mukha. Ano ba ang pinagsasabi mo, boss? Sigaw niya. Umumbo ang ugat sa kanyang lig. Napakalayo na ang narating natin. Isinugal natin ang ating buhay para makarating dito. Uwi ba tayo ng walang dala? Kung malambot ang puso mo, lumayo ka na. Ako na ang bahala rito. Sa pagtatapos ng sigaw, inilipat ni Hassan ang baril at itinutok muli sa dibdib ng kapitan ng Pilipinas. Ang kanyang daliri ay nakadikit sa gatilyo, handang kumitil ng buhay ng sinumang humaharang. Ang ilang tauhan ay nagsimulang mag-alinlangan. Naktinginan sila sa mukha ko at ni Hassan. Ang kapaligiran sa bodega ay napakasikip na parang sasabog anumang sandali. Ang kasakiman ay sumisira sa kanilang katinuan. Ngunit hindi ako sumagot ng may karahasan. Hindi ako naglabas ngang baril para takutin upang magpakita ngang kapangyarihan. Dahan-dahan lang akong lumakad, ngunit matatag, upang humarang sa pagitan ngang dulongang baril ni Hassan at ng mga tripulantang Pilipinas. Ginawa ko ang aking sarili na pananggalang sa direksyon ng bala, napatigil si Hassan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkalito at matinding galit. Hindi siya nangahas na hilahin ang gatilyo sa akin. Sabi ko, ibaba mo ang baril. Inulit ko ang utos ng may mababa at malamig na tinig, ngunit may taglay na matibay na kapangyarihan na walang sinuman ang nangahas lumabag. Kung gusto mong bumaril, barilin mo muna ang puso ko bago mo tapakan ang bangkay ko. Tiningnan ko ang paligid, tiningnan ang mata ngang bawat tauhan. Ang mataong ito ay nakmula sa mahirap na kalagayan. Tumakas sila sa kamatayan mula sa gutom upang humawak ngang baril para mabuhay. Hindi niyo ba naalala? Sabi ko, ang aking tinig ay umalingaw sa tahimik na bodega. Hindi niyo ba naalala kung gaano kahirap ang gutom nung bata pa tayo? Noong ang ating pamilya ay kailangan kumain ng lupa at damo para mabuhay? Gaano tayo nahintay ngang tulong mula sa sinuman? At tingnan niyo ang mataong ito. Itinuro ko ang kapitan at mga tripulante ng Pilipinas na nanatiling matatag na nakatayo ng may dignidad. Nagmula sila sa kabilang panig ng mundo, wala silang anumang interes kahit kaunti. Ngunit isinusugal nila ang kanilang buhay. Ginagawa nila ang kanilang sarili na pananggalang upang dalhin ang bigas na ito sa mga bata na nahaharap sa parehong kapalaran tulad niyo noon. Huminto ako upang huminga. Ang aking tinig ay nagsimulang manginig sa emosyon na matagal ng pinigilan. Mga pirata tayo, nagnakaw tayo sa mayayaman. Nakipaglaban tayo sa mga sundalo. Pumatay tayo ngang tao para mabuhay. Iyon ang aming kasalanan. Nagpatuloy ako. Ngunit hindi namin kukunin ang pag-asaeng madang mamamatay. Hindi namin kukunin ang hiningaeng mainosenteng bata. Kung sinuman ang mangahas humawak sa bigas na ito, kahit isang butil, sa barkong ito, siya ang aking kaawe. At ihuhulo ko siya sa impyerno gamit ang aking sariling kamay. Sa pagtatapos na aking masalita, ang bigat na bigat ay muling bumaba. Mahigpit na kinagat ni Hassan ang kanyang panga. Ang kanyang mata ay namula
Ang kamay niyang may hawak na baril ay nanginginig ng husto bago siya bumuntong hininga ng malalim at dahan-dahang ibinaba ang baril ng talunan. Ang tunog ng ibang mabaril na dahan-dahang ibinaba ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang kasakiman at pagkauhaw sa dugo na minsan ay bumalot sa kanilang puso ay nalinis ng dalisay na katotohanan at na maasalitang tumagos sa kanilang damdamin. Nang kumalma ang sitwasyon, binalingan ko muli ang kapitan ng barko ng Pilipinas. Tiningnan ko siya sa mata, mga mata na nanatiling kalmado at puno ng awa. Walang galit, walang panunuya. Mayroon lamang malalim na pag-unawa. Inalis ko ang aking rifle strap sa balikat at ibinagsak ito sa bakal na sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw. Ito ay isang deklarasyon ng buong pagsuko. Hindi pagsuko sa puwersa ng armas, kundi pagsuko sa kadakilaan ng puso ng tao. Umurong ako ang isang hakbang. Itinaas ang aking kanang kamay at inilagay sa aking kaliwang dibdib sa ibabaw ng aking puso. Pagkatapos, dahan-dahan akong yumuko bilang pagpapakita ngang pinakamataas na paggalang sa paraan ngang isang mandirigma ng karagatan. Humihingi akong paumanhin. Lumabas ang salitang ito mula sa aking bibig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Humihingi akong paumanhin sa paglapastangan sa inyo. At humihingi akong paumanhin sa paghamak sa kadakilaan ng intensyon ng inyong bansa. Ngayon, itinuro niyo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng hukbo o sa takot ng armas, kundi sa laki ng puso. Ang inyong bansang Pilipinas ay marahil walang pinakamodernong armas, ngunit mayroon kayong pinakamaganda at pinakamakapangyarihang puso na nakita ko. Ang bawat butil ng bigas na dinala niyo ay hindi lamang nagpapatuloy ng buhay ng tagairan, kundi binuhay din nito ang aking kaluluwa na patay na. Ang kapitan ng Pilipinas ay tahimik na nakinig sa aking pahinging paumanhin. Ngumiti siya ng tipid at tumango ng may kaamuan na parang inaasahan na niya ang kahihinat na ito mula pa sa simula. Ang kapayapaan ngayon ay napakaganda. Ito ay isang kapayapaan na nakmula sa pag-unawa at pagpapatawad, na isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Alisin ang lahat ng puwersa. Inutusan ko ang lahat ng tauhan. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw at matalas, wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Bumalik na sa ating speedboat. Huwag galawin ang bigas, kahit isang sako, at huwag hayaang makaroon ng anumang gasgas sa mga tripulanteng Pilipinas o maging sa mga ari-arian sa barkong ito. Sinumang lumabag sa utos na ito, ihuhulog ko siya sa dagat para maging pagkain ng mga pating. Ang aking matauhan ay mabilis na tumango. Yumukot si Hasan, umiwas sa aking tingin at mga tripulante ng Pilipinas. Kinolekta niya ang magamit na panggupit ng bakal at mga armas na nakakalat sa sahig ng nanginginig ang mga kamay. Ang hiya ay sumasalamin sa bawat galaw. Dahan-dahan silang lumabas mula sa bodega ng tahimik. Ang kanilang tindik ay lubos na kaibasa. Kanilang pagpasok sa barko na parang ibang tao. Walang sigaw ng pagbabanta. Walang banta. Mayroon lamang paggalang na nagmula sa paganga sa dalisay na kabutihan. Ang ilang pirata ay yumuko pa sa matripulante ng Pilipinas habang naglalakad palabas. Ito ay isang bihirang tanawin sa mundong krimen. Pinanood ko silang umakyat isa-isa hanggang sa kami na lang ang natira. Ako, ang kapitan, at ang mga tripulante na Pilipinas. Pinalingan ko muli ang kapitan. Lumapit siya at hinaplos ang sakong bigas ng maingat na parang pinapatahan ang isang maliit na bata na kakagaling lang sa takot. Naramdaman ko ang bukol sa aking lalamunan. Ang hiya at matinding pagkaantik ay nahalo-halo hanggang sa hindi ko na may paliwanag. Inilagay ko ang kaking kamay sa bulsa aking kamiseta. Inilabas ang aking personal na punyal. Ito ay may hawakang gawa sa butong hayop, may ukit na sinaunang disenyo. Ito ang simbolo ng isang pinuno. Ito ang representasyon ng kapangyarihan at dangal sa aking mundo. Lumapit ako sa kapitan. Inabot ang punyal sa kanya, ang hawakan ay nakaharap sa kanya. Tanggapin niyo po ito, kapitan. Sabi ko ng may malalim na paggalang. Sa aking mundo, ito ang simbolo eniga pinakazagradong panunumpa. Isinusumpa ko sa aking dangal at dugo hanggat ang barkong ito o sinumang barkong nagwawagaywengang watawat ng Pilipinas
ay nagsasagawa ng misyon para sa kapwa-tao at dumadaan sa Golpo ng Oman. Walang pangkat ng pirata o sinuman ang mangahas na galawin kayo. Tatanggapin niyo ang pinakaligtas na proteksyon. Ang pangalan ng Pilipinas ay magiging parang isang sagradong anting-anting na igagalang at pahahalagahan namin magpakailanman. Tiningnan ng kapitan ng Pilipinas ang punyal sa aking kamay. Pagkatapos ay tiningnan ako sa mata. Ngumiti siya ng mainit, isang ngiti na walang pader ng lahi o estado na humaharang. Inabot niya ang kamay at tinanggap ang punyal. Salamat, maikli niyang sagot, ngunit may taglay na matinding damdamin. Ang malasakit ay hindi kailanman naghihiwalay ng gataw. Pananatilihin ko ito bilang paalala na sa pinakamadilim na sandali, mayroong laging liwanag na nagtatago. Nawai matagpuan mo at nga iyong mga kapatid ang kapayapaan sa inyong puso. Yumuko ako sa kanya muli ng may pinakamababang paggalang bago tumalikod at lumabas mula sa bodega. Ang bawat hakbang na lumalakad ako pabalik sa makitit na pasilyo, naramdaman kong gumaan ang aking katawan. Ang mabigat na pakiramdam ngang pakapot at kasakiman na dinala ko sa buong buhay ko ay nabitawan na sa likod ng bakal na pintuan ng bodega. Ang mabigat na bakal na pintuan ay isinara ng maingat na parang pinoprotektahan namin ang masuplay ng buhay na iyon upang maging ligtas. Nang makalabas ako sa kubierta, muling humampas ang malamig na hangin ng Golpo ng Oman sa aking mukha. Ngunit hindi ito nakpalamig sa akin tulad ng pagpasok ko. Sa halip, naramdaman ko ang init na kumalat sa aking puso. Ang langit na minsan ay madilim at nakakatakot ay nagsimula ng magkaroon ng malabong liwanag ng buwan. Naglakad ako sa gilid ng barko, umakyat sa lubid at bumalik sa aking speedboat. Ang lahat ng tauhan ay nakaupo na sa kanilang maposisyon, walang sinuman ang nagsasalita kahit isang salita. Ang tunog ngam, mabaril na minsan ay pumutok. Ang masigaw na minsan ay marahas, ay pinalitan ng kapayapaan sa puso. Nagbigay ako ngang senyales para i-start ang makina. Ang tunog ngang makina ay umungol, sinira ang katahimikan ng karagatan. Dahan-dahan kaming umalis mula sa barkong Pag-asa ng Pilipinas. Nakatayo ako sa unahan ng speedboat. Ang aking mamata ay nakatitik sa tanawin ng dambuhalang barkong pangkargamento na dahan-dahan at matatag na lumalayo. Ang watawat ng Pilipinas sa tuktok ng palo ay patuloy na iwinawagayway ng maringal. Hinahamon ang hangin at mga alon. Ang kulay ng watawat na sumasalamin sa ilaw ng barko ay napakaganda. Para sa akin ngayon, ang pula ay ang katapangan na magsakripisyo. Ang puti ay ang kadalisayan ng malasakit na walang kondisyon. At ang bugaw ay ang kalawakan ng awa na sumasaklaw sa buong mundo. At ang araw at tatlong bituin ay simbolo ng pag-asa at gabay sa pinakamadilim na gabi. Noong nakaraan, itinuturing ko ang maawatawat ng iba't ibang bansa bilang basahan lamang na ginagamit upang paghiwalayin ang maataw at magpakita ng kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang watawat ng Pilipinas ay nagpabago sa kahulugan nito magpakailanman. Hindi lang ito simbolo ng isang bansa, kundi ito ang simbolo ng pinakakumpletong pagiging tao. Alam kong ang aking buhay pagkatapos ng gabing ito ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang barkong Pilipino na ito ay hindi lamang nahatid ng bigas upang magpatuloy ng buhay ng taga-Iran, kundi nagiwan din ito ng binhi ng kabutihan sa tuyong pusoeng isang pirata na tulad ko. Binuhay muli ang aking kaluluwa na patay na. Naglagbay kami sa gitna ng kadiliman ng Golpo na Oman pabalik sa aming taguan. Iniiwan ang barkong Pag-asa ng Pilipinas bilang isang maliit na punto ng liwanag na dahan-dahang lumalabo sa abot tanaw. Ang tunog nga alon na humahampas sa gilid ng barko ay naging ritmo, ngunit walang sinuman sa pangkat ng aking mga pirata ang nagsalita. Nakaupo si Hasan, nakayuko, nakatingin sa kanyang mga kamay ng walang buhay. Ang ibang tauhan ay tahimik din sa gitna ng dagundong ng makina. Lahat sila ay tila nalulunot sa kanilang sariling makasalobin. Mahaba at malamig ang gabing ito, ngunit ang apoy ng awa na sinindihan ng kapitan ng Pilipinas sa aming mga puso ay nakpawi sa lamig na iyon. Alam kong pagkatapos ng pangyayaring ito, ang pangkat na mga pirata na minsan ay pinakamalupit at pinakamamarkahan sa Golpo ng Oman ay hindi na magiging katulad ng dati.
Ang taba na minsan ay puno ngang dugo ay inilapa na at hindi na ito kailanman itataas upang sirain ang pag-asa ng mainosente. Ilang araw pakaraan, ang balita tungkol sa barkong pangkargamento na Pag-asa ng Pilipinas ay lumitaw sa lumang telebisyon sa aming tagwan. Inutusan ko ang aking mga-tauhan na ihinto ang lahat at magtipon upang panorin ang balita. Nakaupo ako, nakatitig sa larawan na live na iniulat ng mga dayuhang ahensya ng balita mula sa daungan sa Iran. Ang larawan na lumitaw sa screen ay nagpatibo ng puso ko sa matinding pagkaantig. Ang barkong Pag-asa ng Pilipinas ay ligtas na nakadaong. Ang watawat ng Pilipinas ay patuloy na iwinawagayway ng buong pagmamalaki sa gitna ng bumubuhos na sikat ng araw. Sa gitna ng libu-libong mamamayang Iran na naghihintay ng tulong, ang kanilang nga mukha ay payat at puno ng bakas ng paghihirap mula sa digmaan at matagal na gutom. Ngunit nang bumukas ang pintuan ng bodega ng barkong Pilipino, ang kanilang mga mata ay muling lumiwanag at napuno ng pag-asa. Ang balita ay lumipat sa kapitan at mga tripulanta ng Pilipinas. Nagtutulungan sila sa pagbaba ng mga sako ng bigas mula sa barko ng walang pagot. Ang larawan ng kapitan, ang maringal na lalaking iyon, ang lalaking minsan kong itinutukan ng baril, ay inakay ang isang maliit na payat na batang babaeng taga-Iran kasama ang pagbibigay sa kanya ng isang sakong bigas. Napakalakas at nakakagulat na larawan. Ngumiti ng malapat ang maliit na bata. Ang pinakamaliwanag at pinakadalisay na ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Niyakap niya ang sako ng bigas na may tatak watawat ng Pilipinas ng mahigpit na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang ngitingang batang iyon ay nakpawi sa mga sugat sa aking puso. Ito ang ngitingang buhay na ibinigay ng mga Pilipino na walang pera o kapangyarihan mula sa anumang armas sa mundo ang makakabili o makakaliha. Ang tagapagbalita ay nagulat ng may nanginginig na tinig na ang libu-libong tonelada ng bigas mula sa Pilipinas ay dumating sa pinakamahirap na panahon. Ang pagkain ito ay makapagpapatuloy na buhay at makapaglilitas na daang libong tao. Ang mamamayang Iran ay nagtaas ng mga kamay sa langit, sumisigaw ng salamat Pilipinas. Salamat sa inyong dakilang malasakit na tumawid sa karagatan upang tulungan kami sa panahon na tila iniwan na kami ngang buong mundo. Ang balita ay nagpakita ang isang matandang lalaki. Mahigpit niyang hawak ang isang sako ng bigas. Ang ngaluha ng kagalakan ay dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Lumuhod siya sa lupa at nagdasal sa Diyos, humihingi ng bendisyon para sa Pilipinas. Naway ang bansang ito na puno ngawa ay patuloy na umunlad at maligtas mula sa lahat ng panganib. Nakaupo ako, pinapanood ang malarawang iyon habang ang aking maluha ay umaagos ng walang kahihiyan. Nang lumingon ako sa paligid, marami sa aking matauhan, mula sa pinakabatang pirata hanggang sa pinakamalupit na si Hasan, ay nagpupunas din ngang luha. Ang aming maluha ay hindi luha nga pagatalo, kundi luha nga paglilinis na kaluluwa. Halos naging demonyo kami na sumira sa mga ngiti at pag-asa na iyon, kung hindi dahil sa katatagan at tapang ng mga tripulante ng Pilipinas noong gabing iyon. Napatanto ko ng malalim na ang tunay na kapangyarihan ng pagiging tao ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba, kundi ang pagiging liwanag sa mga naliligaw sa dilim. At ang Pilipinas, isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na minsan kong hinamak, ay naging pinakamaliwanag na araw na sumisikat sa aking puso magpakailanman. Hindi nagtagal. Ang mapangyayari noong gabing iyon ay hindi na isang lihim sa pagitan ng aming pangkat ng mga pirata at ng mga tripulante ng Pilipinas. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong underworld ng Golpo ng Oman na parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Ang manakbebenta ng ilegal na armas at iba pang pangkat ng mga pirata ay nagulat at nagtanong, bakit ang pangkat ng mga pirata na pinakamalupit at walang awa tulad namin, ang pangkat na nakapagnakaw na ng di mabilang na barkong pangkargamento ng langis at dambuhalang barko, ay pinakawalan ang barkong Pag-asa ng Pilipinas nang hindi man lang ginalaw ang anumang ari-arian. Ang ilan ay nahula na ang barkong Pilipino ay may nakatagong lihim na armas na nakakapaminsala.
Ang ilan ay nagpakalat ng balita na kami ay inatake ng malakas na hukbong dagat hanggang sa kinailangan naming umatras ng walang laban. Walang sinuman sa underworld ang nais maniwala na ang isang walang puso na pirata ay aatras dahil lang sa nakaharap sa isang barko na puno ng bigas. Ngunit nang maksimulang mabunyag ang katotohanan mula sa bibig ng aking sariling matauhan, mas nagulat ang buong mundo. Ang katotohanan na ang tanging armas na ginamit ng barkong Pag-asa ang Pilipinas laban sa amin ay ang kabutihan at dalisay na malasakit na nakabalot sa mga sako ng bigas. Ang kuwentong ito ay kumalat mula sa underworld at mabilis na naibahagi sa mainstream media. Ang pangunahing dayuhang ahensya ng balita sa buong mundo ay nagbalita nito ng malawakan. Ang mamalalaking headline sa mga pahayagan at website ay nagsusulat sa isang direksyon. Ang milagrong golpo ng Oman. Nang manaig ang malasakit ng mga Pilipino laban sa mga baril at sumuko ang mga pirata. Ang maeksperto sa militar at mga analis ng seguridad sa buong mundo ay nagpahaya ng kanilang pakamangha. Sinabi nila na sa kasaysayan, nega modernong paglalayag, halos walang talaan na ang isang barkong pangkargamento na walang armas ay nakaligtas sa pag-atake. Mabirata na may mabibigat na armas nang walang pagkawalangga, buhay o nang hindi nagbabayad ng kahit isang kusing ang ransom. Ang ginawang kapitan at mga tripulante ng Pilipinas ay hindi lamang tapang, kundi ito ang pinakamataas na signing ng paggamit ng soft power o humanitarian soft power. Ang Pilipinas ay lubos na pinuri ng mga pinuno nga iba't ibang bansa, hindi bilang isang bansa na may kahangahangang militar, kundi bilang isang superpower sa humanitarianism at mapayapang diplomasya. Ang reputasyon ng mga Pilipino ay lumaganap at pinuri sa buong mundo bilang matunay na nagpapakasakit. Para sa akin at sa aking matauhan, hindi kami nakaramdam ng kahihiyan o galit sa pagiging tampok sa buong mundo bilang mga natalo. Sa kabaliktaran, ang pagkatalo sa kabutihan ng kapitan ng Pilipinas noong gabing iyon ay naging pinakadakilang tagumpay sa aking buhay. Ito ang tagumpay laban sa kadiliman sa aking sariling puso. Ang tagumpay na nagpabalik sa aking pagkatao na nawalan noon. Ang aming taguan na minsan ay puno emoy ng dugo at tawa and kasakiman ay unti-unting nilinis. Hindi ng kamay ng pulisya o militar, kundi ng aming sariling desisyon. Nakasundo kaming wakasan ang landas ng krimen na ito ng permanente. Lahat ng baril, bala at bomba ay itinapon sa ilalim ng dagat upang lumubog kasama ang mga kasalanan ng nakaraan. Si Hasan at ang ibang tauhan ay nagpasya na maghiwalay at magsimula ang bagong buhay sa matapat na landas. Bagaman mahirap at hindi kasing yaman ng dati, pinili ng lahat na ipagpalit ito sa kapayapaan ng isip at dangal ng pagiging tao. Para sa akin, pinili kong maging isang ordinaryong mangingisda, naninirahan sa baybayin ng dagat, nagpapawis upang kumita. Sa bawat oras na nakahagis akong lambat o humihilang lambat mula sa tubig, yaangat ko ang aking ulo at titignan ang langit. Naalala ang mainit ng ngiti ng kapitan ng Pilipinas. Ang punyal na mayukit na butong hayop na minsan kong ibinigay sa kanya ay hindi lamang tanda ng pagsuko, kundi ito ang simbolo ng panunumpa na ipagtatanggol ko hanggang sa aking huling hininga. Nasaan man ako, anuman ang aking propesyon, ang kadakilaan ng Pilipinas at ang malasakit ng Pilipino ay magiging isang bagay na igagalang ko at isasalaysay sa aking maana at apo sa buong buhay ko. Maraming taon na ang lumipas mula ng makasaysayang sandali noong gabing iyon, ang mapaklat sa aking mukha at katawan, na minsan ay simbolong pagiging nakatakot ng isang hari ng mapirata, ay nalunot na ngayon sa makulubot ng edad. Naging isa lamang akong ordinaryong, matandang lalaki na namuhay nang tahimik sa isang maliit na nayon ng mangingisda sa baybayin ng Golpo ng Oman. Tuwing umaga, lalabas ako upang mangisda ng matapat, at sa gabi, kapag ang ginintuang sikat ng araw ay sumisikat sa tubig, ang mga bata sa nayon ay magtatakbuhan sa paligid ko at hihiling ng kuwento bago matulog. Inaasahan nilang marinig ang magapanapanabi na pakikipagsapalaran, magakuwento ng matinding labanan, o ang paghahanap ng nakatagong kayamanan sa ilalim ng dagat, ngunit hindi ko kailanman isinalaysay ang makwento ng pagnanakaw o karahasan sa kanila. Ang tanging kwento na paulit-ulit kong isinalaysay
ay ang alamat ng isang malaking puting barko na naglakbay sa karagatan mula sa malalayong lupain. Ang barko na hindi nagdala ng mga baril o mapanirang bomba, kundi nagdala ng libu-libong tonelada ng dalisay na puting binhi ng buhay upang ibigay sa mga taong nagugutom. Ang mabata ay madalas na nagpapalaki ng kanilang mga mata sa pagkamangha at laging nagtatanong sa akin kung ano ang pangalan ng lupain na iyon at kung nasaan ito. Ngumiti ako ng tipit. Itinuro ang silangan ang direksyon kung saan sumisikat ang araw sa umaga at sinagot sila ng may lubos na paggalang. Ang lupaing iyon ay tinatawag na Pilipinas. Naroon iyon kung saan ang matao ay hindi nakasuot ng bulletproof vests, kundi nakasuot silang malasakit at may pusong gawa sa purong ginto. Ginto na hindi nangangahulugang mineral na may halaga, kundi ito ang kabutihan na tinatawag na malasakit. Ngayong umaga, tulad ng bawat araw, nakaupo ako at nagpapahinga sa isang malaking bato sa dalampasigan, pinapadaan ang hangin sa aking mukha. Inabot ko ang aking lumang binoculars. Pinamamasdan ang kalawakan at kagandahan ng dagat sa harap. Ang binoculars na ito ay dating ginagamit ko upang hanapin at tukuyin ang mga target upang patayin at agawin. Ngunit ngayon, ginagamit ko lamang ito upang hangaan ang kalawakan at kagandahan ng karagatan. Sa malayo, sa malabong abot tanaw, nakita ko ang isang dambuhalang barkong pangkargamento na dahan-dahan, maringal at matatak na lumalabas sa mga alon. Bagaman napakalayo nito, ilang dekada pa sa dagat, ang lens ng binoculars ay nakakakuha pa rin ng malinaw na larawan ng watawat ng barko sa tuktok ng palo. Ito ang watawat ng Pilipinas pula, puti at baghaw na iwinawagayway ng buong pagmamalaki, hinahamon ang hangin. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko ang watawat na iyon. Ang maalaala ng maganda at makapangyarihang sandali sa bodega noong gabing iyon ay muling nagbalik ng malinaw. Dahan-dahan kong ibinaba ang binoculars. Dahan-dahang tumayo. Sa gitna ng tunok ng maalon na humahampas sa baybayin, itinaas ko ang aking kanang kamay at inilagay sa aking kaliwang dibdib sa ibabaw ng puso. Pagkatapos, yumuko ako ng dahan-dahan bilang pagpapakita ng pinakamataas na paggalang mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang mundong ito ay maaring puno pa rin ng salungatan, pagiging makasarili, at pag-agawan ng kapangyarihan. Ngunit hangga may lupaing tinatawag na Pilipinas, hangga may mga Pilipino na naniniwala sa pagbibigay at pagbabahagi, ang mundong ito ay laging makakaroon ng liwanag ng pag-asa na gumagabay. Ipinakita ang mga Pilipino sa mundo na ang pinakadakila at pinakamatatag na tagumpay ay hindi nagmumula sa paggamit ng karahasan upang sirain ang kalaban, kundi nagmumula sa paggamit ng pagmamahal at awa upang pagalingin ang masugat sa puso ng kapwa-tao. Ito ay isang armas na walang tunog, ngunit napakalakas sa buong mundo. Minsan akong naging haringa karagatan na mapagmataas na naniniwala na may kapangyarihan akong magpasiyang ng buhay at kamatayan ng mga tao. Ngunit sa huli, ako ay isa lamang lalaking naligaw sa dilim, na ang kaluluwa ay binuhay muli ng ngiti at sako ang bigas mula sa mga marino ang Pilipinas. Naway ang watawat ng Pilipinas ay patuloy na iwinawagayway ng maringal sa mundong ito magpakailanman at naway ang pangalan ng Pilipinas, ang lupain ng kapayapaan at dakilang malasakit, ay maging isang alamat na isasalaysay upang maging paalala sa sangkatauhan sa lahat ng panahon